Kahit kailan talaga. Wala ka na ibang ginawa kung hindi ang lumandi. Napatigil sa paninigarilyo si Sam nung may marinig siyang nagsalita sa di kalayuan. Kasunod ito ang malakas na sigaw ng babae, kaya agad nanliit ang kanyang mga mata. At saka napagdesisyon ng sundan kung saan nanggaling ang sigaw na ito. Ang sabi ko sa'yo, kausapin mo lang si Mr. Lee na nag-invest sa shoe business natin. Hindi ko sinabing makipaghalikan ka sa kanya. Next week pa dapat mangyayari sa inyo. Agad na napakunot noo si Sam nung makita si isang guardian na may isang lalaking sinipang isang babaeng nasa lupa. Kating-kating ka na ba? O sige, tara, umuwi na tayo sa bahay at gagawin natin iyang gusto mo. Hoy! Sigaw ni Sam. Mabilis na napaligon ang dalawa. Anong ginagawa mo sa pamangkin ko? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mama! Sigaw ni San at saka tumakbo patungo sa babaeng nakahiga sa isang libingan. Mama, huwag niyo po akong iwan. Palakas ang pagpatak ng ulan. Dahilan para lalo pang manlumo ang batang lalaki. Habang tinitigan kung paano mawala sa kanyang paningin ang libingan ng kanyang ina. Balita ka nag-suicide daw siya. Bulong ng isa sa mga babae. Kawawa naman ang kanyang anak na si San. Paano ba naman kasi? Napaka-stricto ng mga tao sa mansyon na iyon. Pilit nilang pinapatigil sa pag-aaral si Mina dahil nais nilang manatili ito sa bahay at alaga ng mga anak niyang sina San at Sam. Rinig pang bulong ni San. Kung ako sa kanya, dapat tumakas na lang siya kasama si San at ang sanggol niyang anak na si Sam. Pero tingin ko, may kasalanan din yung tatay ni San dahil hindi man lang niya na ipagtanggol si Mina at ang mga anak nila. Natigilan sa pakikinig si San nung maramdaman niyang may humawak ng kanyang balikat. San, anak, tara na. Pagyaya ng isang lalaki, pinunasan ni San ang kanyang luha at saka nagtungo sa kanyang ama. Kitang-kita ni San kung paano naging malungkutin ang kanyang ama simula nung mamatay ang kanyang ina. Hindi na ito kumakain, naliligo at pumapasok sa opisina. Dahil dito ay napilitang tumayo bilang ama ni Sam, si San, kahit labag ito sa kanyang kalooban. Magandang mga marka mo ngayon ipagpatuloy mo lang iyan. Sambit ng kanilang lola na si Fiona. Balang araw, ikaw nang magbamana ng lahat ng pamamay-ari natin. Patingin ako ng iyo, Sam. Nanginginig na ibinigay ni Sam ang kanyang report card. Hindi rin iwasan ni San ang mapalunok habang pinagmamasdan kung paano maluha ang bata. 96? Mahiya ka naman sa kuya mo, Sam. Sigaw ng kanilang lola. Yung kuya mo puro 99. Ang grade noong kaidaran mo siya. Lola, iba naman po yung panahon noon. Mas mahirap ang curriculum ngayon. Paliwanag ni San. Mas mahirap na po ang mga gawain ngayon. Huwag ka nang magdahilan para sa kapatid mo. Alam natin para na malaki ang pagkakaiba yung dalawa. Nung nasa ganyang edad ka, alam natin kung gaano kakagaling. Sagot ni Fiona at saka nilabas ang isang mahabang kahoy. Hinampas ni Fiona ang batang lalaki, dahilan para agad na tumakbo si San sa dako ng kapatid. Lola, huwag naman po kayong ganyan. Naluluhang sambit ni San. Hindi po matutuwa si Papa oras na malaman niya kung anong sitwasyon ang meron tayo ngayon. Depensa ni San. Bata pa lang po si Sam. Wala akong pakialam, San. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko oras na malaman nila ang tungkol sa mababang grades ni Sam? Umiiling na sambit ni Fiona. Paniguradong nagmana siya sa tatanga-tanga yung ina. Huwag na huwag niyo pong pagsasalitaan ng ganyan ng nanay namin. Pagdidiin ni San. Laitin niyo na po ako. Huwag lang yung nanay namin. Kapag lumaki ka na, maintindihan mo rin ang gusto kong iparating, San. Itong mga huling salitang binitaw ni Fiona bago maglakad palayo. Noong tuluyang mawala sa paningin ni San ng matanda, ay agad siyang nagtungo sa kinaroroonan ng nakababatang kapatid. Sam, huwag kang makinig ha. Please, huwag kang makinig kay Lola. Alam natin pareho na hindi totoo ang sinasabi niya. Pagdidiin ni San, sabay yakap sa kapatid. Darating din ang oras at makatakas tayo rito. Hindi ako aalis, kuya. Mananatili ako rito hanggat gusto ko. Hanggat matanggap ako nila. Bulong ni Sam.
Hindi ako papayag na aalis ako rito na. Hindi pa rin nila ako gusto. Hinawakan ni San ang mukha ng kanyang batang kapatid at saka napabuntong hininga. Hindi mo kakailangan ng approval nila, Sam. Sambit ni San at saka niyakap ang kapatid. You can do better. Don't tell me what to do, kuya. Pagdidiin ni Sam at saka bumangon mula sa pagkakaupo. Nakita na lamang ni San na tumakbo palayo ang kanyang nakababatang kapatid. Madalas na sumagi sa isipan ni San ang tumakas kasama ang kanyang kapatid at magsimula ng panibagong buhay. Ngunit kahit mismo ang kanyang kapatid ay tila hindi ba aprobado sa ideyang ito. Kaya wala na nga siyang nagawa kung hindi manatili sa mansyon. Excuse me? Pero kami yung laging tumatambay rito. Nakangisi si Sanong biglang may tumapik sa kanyang balikat. Kinusot niya ang kanyang mga mata at saka agad na tumayo. Pasensya na. Hindi ko alam na nakatulog pala ako. Sambit ni San at saka nagunat. Pasensya na at ginising ka pa nitong kaibigan ko. Paghingi ng tawad ng isang magandang babae. Mabilis itong tumingin sa kanyang katabing kaibigan at saka sinaman ito ng tingin. Ikaw talaga. Alam mo namang nagpapahinga yung tao tapos gigisingin mo? Okay lang. Kasalanan ko rin naman dahil kung saan ako tumatambay. Tugon ni San at saka inilahad ang kanyang kamay. Ako nga pala si San. Cherry. Sagot ng babae at saka inilapag ang kanyang palad sa ibabaw ng palad ng lalaki. Hindi napigilan ng lalaki ang mapangiti at saka dahan-dahang tumango. Madalas siyang makipag-usap sa mga babae sa kanilang classroom. Ngunit hindi niya maitatanggi na kakaibang kanyang naramdamang elektrisidad ng mga oras na iyon. Ikaw yung mayaman na apo ni Madam Fiona. Bulong ng isa sa mga kaibigan ni Cherry. Sabi ko na nga ba, kaya pala pakiramdam ko'y parang may kamukha ka. Ako nga. Nahiyang tugon ni San. Alam niya na labis na kinatatakutan ng mga tao sa kanilang lugar ang kanyang lola dahil sa taglay na kasungitan at kagalingan nito sa pag-aral. May mga usap-usapan na iniwan din ito ng kanyang asawa dahil pakiramdam nito'y hindi siya magiging sapat para sa babae. Ramdam ni San na nag-ibang paningin sa kanya ng grupo ng magkakaibigan at nakaramdam siya ng lungkot. Alam niyang kinakaibigan siya ng mga tao sa kanilang lugar dahil hindi nais nilang maging kaibigan ng binata, kung hindi dahil takot sila kay Fiona. Pwede kang tumambay dito minsan. Pag-iiba ng usapan ni Cherry. Madalas kaming kumain ng lunch dito. Kapag wala kang kasama, diretso ka lang dito. Nagliwanag ang mga mata ni San noong mga oras na iyon. Ayos lang ba sa inyo yon? Magalang na tanong ni San. Mabilis na tumango ang magkakaibigan at saka ngumiti. Simula nung araw na iyon, ay umusmungang hindi inaasang pagkakaibigan ni San at Cherry. Sam, pagtawag ni San sa kanyang kapatid. Nakita niyang lumabas ito ng classroom at mukhang antok na antok pa. Sam, sandali. Kuya, andyan ka pala. Sambit ng batang lalaki at saka ngumiti. Hindi niiwasan ni San ang manlumo nung makita ang kanyang kapatid na mukhang pagod na pagod. Sam, mukhang hindi ka yata kumakain on time. Tingnan mo yung mga mata mo. Okay ka lang ba? Hindi ba't ulit-ulit kong sinasabi sa iyo na huwag mong sasagarin yung sarili mo? May halos inis na sambit ni San. Tara na, kumain na tayo ng lunch. Ayoko kuya, may tatapusin pa ako. Sambit ni San at saka bumuntong hininga. Kailangan kong maging first owner ngayong quarter. Sinabi sa akin na lola na magiging proud siya sa akin kapag binigay kong best ko. Sam, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag mong isipin kung anong maaring sabihin ni lola. Magiling ka at hindi mo na kailangan pang i-prove sa sarili mo ng paulit-ulit. Panimula ni San. Hindi mo niintindihan kuya. Palibhas sa simula ng bata ka. Hindi mo kailangan mag-effort pa dahil magaling ka na. Ako, kailangan ko pang maghirap. Hindi niwasan ni San ang mapabuntong hininga habang pinagmamasdang maglakad palayo ang kanyang kapatid. Diyos ko, Sam, grade 4 ka pa lang yan. Bulong ni San. Paano kaya kapag nag-high school ka na? Oh, bakit nakasimangot ka dyan?
Tanong ni Cherry nung makita niyang nakatitig sa isang natuyong dahon ng lalaki. May nangyari ba? Wala naman. Maikling tugon ni San at saka ngumiti. Na-stress lang ako sa kapatid ko. Actually, masyado niyang binubugbog yung sarili niya sa ACATS. Bakit? May dahilan ba kung bakit? Tanong ni Cherry. Nung mapansin niyang bumuntong hininga si San, ay agad nilakihan niya ang kanyang mga mata. Kung okay lang naman sa iyo, hihi. Pero kung hindi naman okay, okay lang din. Gusto niyang ma-impress yung lola namin. Natigilan si Cherry noong sabihin nito ni San. Gusto niyang mapasaya yung matandang iyon. Kahit lagi niya kaming pinagsasalitaan ng masasama. Alam ba yan ng mga magulang mo? Tanong ni Cherry. I think importante na ipalam niyo yan sa mga magulang niyo. Patay ng mama ko. At nasa mental hospital ang papa ko dahil hindi niya kinayang pagkawala ni mama. Hindi niwasan ni Cherry ang mapahilamos at mapabuntong hininga. Ramdam ni San ang bigat sa hininga nito. Kaya agad siyang natawa at saka umiling. Huwag kang mag-alala. Okay lang. Hindi mo naman alam eh. Natatawang sambit ni San at saka isinandal ang kanyang ulo sa puno. Don't worry. Alam ko namang hindi mo sinasadyang sabihin ng mga bagay na iyon. I would like to say thank you. Actually, dahil nagtanong ka. Talaga? Bulong ni Cherry. Pero sa totoo lang, sorry talaga. Natigil ang kanilang pag-uusap nung marinig nila pareho ang pagtunog ng tiyan ni Cherry. Sabay silang natawa at napailing. Mukhang gutom ka na. Kumain na tayo. Yaya ni San at saka ginulong buhok ng dalaga. Good afternoon po, Lola. Bati ni San sa kanyang lola. Pansin niyang nag-ibang hitsura nito. Kaya agad siyang nagtaka. Teka nga, San. Ano bang kinain mo? Bakit ang lansa ng hininga mo? Mabilis na inamoy ni San ang kanyang hininga. At saka napakunot noo. Kumain po ako ng alamangat ng tuyo. Sagot ni San. Ha? Ano bang klaseng eskwelahan ang meron kayo? Bakit ganyang ibinibenta nila? Dala po ng kaibigan ko yung ulam na iyon. Hindi pa po kasi ako nakakain nun, kaya binigyan niya ako. Nakangising sambit ni San. Kaibigan? Sa dinamin-dami ng pwede mong maging kaibigan. Bakit sa isang tao pang nag-uulam ng tuyo at alamang? Ano pong masamang pagkakaroon ng kaibigan na nag-uulam ng tuyo at alamang? Magalang na tanong ni San. Mawalang galang na po, pero sa lahat ng mga taong nakilala ko, si Cherry ang isa sa mga mababait na taong nakilala ko. Kitang-kita ni San ang biglang pagtalim ng kilay ng matanda. Cherry? What do you mean? Babae? Tanong ni Fiona at saka ipinagbuhol ang kanyang dalawang braso. Don't tell me she is your girlfriend. Lola, kaibigan ko lang si Cherry. At saka, masyado ba kaming bata para pag-usapan yung bagay na iyon? Depensa ni San. Teka Lola, nasan po si Sam? Nakauwi na po siya? Pinaten ko siya ng tutoring sessions. Sinabi niya sa akin na gusto rin niyang mag-tutor. Kaya pinagbigyan ko siya. After all, para din naman sa kanyang lahat ng iyon. Mabilis na tumaligod si San at saka nagsimulang maglakad paakyat ng kanilang hagdanan. San, okay lang ba kung kolektahin mong lahat ng papel at ihatid mo sa faculty mamaya? Tanong ng isa sa mga guro ni San. Mabilis na tumango si San at saka ngumiti. Salamat. Sige po ma'am, ihabol ko na lang po. Konti na lang po sa amin yung hindi pa tapos eh. Nakangising dagdag ni San at saka pinagmastang maglakad palayo ang kanilang guro. Noong matapos na ang kanilang mga kaklase, ay agad na ngang kinolekta ni San ang mga papel at saka nagsimulang maglakad paalis ng kanilang classroom. Habang naglalakad patungo sa faculty, ay hindi niya sinasadyang makakita ng isang lalaking umaakyat sa isang gate. At sakto nito ay para bang balak nitong magkating. Hoy! Sigaw ni San. Noong lumingon ang lalaki, ay agad itong nagulat. Dahilan para bumagsak ito sa lupa. Ito ang dahilan kung bakit agad na nagtatakbo si San sa dako ng lalaking nakahiga sa lupa. Uy, okay ka lang ba? Tanong ni San, sabay tapik sa lalaking nakahiga sa damuhan. Sorry, nagulat ba kita? Bakit ba kasi umakyat ka sa gate? Doon ka na nga. Sagot ng lalaki at saka agad na tumayo. Tinulak niya si San at saka nagsimulang umakyat.
muli sa may gate. Kahit naman ipaliwanag ko sa'yo, hindi mo maiintindihan. Kaya mabuti na lang na huwag ka nang mangialam. Hoy, natigil ang dalawa at napalingon. Anong ginagawa niyo sa oras ng klase? Agad na napalunok si San at saka napatingin sa lalaking pinagpawisan. Carl, graduating ka pa man din tapos panay ang cutting mo? Tanong ng isang teacher. Alam din natin pareho kung gaano ka kagaling sa klase. Ano bang nangyayari sa'yo? Kitang-kita ni San sa mga mata ng lalaki na para bang may bahay dito ng lungkot at galit. Kaya sa pagkakataong iyon ay nakaisip ng isang plano si San. Ako po talaga yung nagyaya sa kanya. Sabat ni San. Sorry po. Gusto ko lang po kasing mag-skateboard sa park at walang gustong sumama sa akin. Pinilit ko lang po si Carl. Mabilis na nagsalubong ang makilay ng lalaki at saka napatingin sa katabi. Nagsasabi ka ba ng totoo, San? Alam natin pareho na hindi mo kailanman gugustuhin masaktan. At mapahiyang lola mo, hindi ba? Isa kang mabait at matalinong bata. Kaya hindi ako makapaniwalang magagawa. Minsan, nakakapagod din po mapunta sa angkan ng mga magagaling at respetadong tao. Hindi pinatapos ni San ang pagsasalita ng kanyang guro. Kaya sana po, huwag niyo na lang sabihin kay Lola. Gusto ko lang naman po maging malaya at maging masaya katulad ng ibang mga bata. Huwag po kayo mag-alala. Hindi na po mauulit. Hindi makapaniwalang lalaki habang pinapakinggan ng katabing lalaki. Fine. Hindi ito makakarating sa mga guardians nyo, pero please, huwag yun na itong gawin ulit. Buntong hininga ng guro. Hindi ko na rin ipapaalam sa mga advisors nyo. Kumain na ba kayo ng lunch? Yes po. Salamat, ma'am. Tugon ni San at saka ngumiti. Sandali, San. Napatigil sa paglalakad si San nung may tumawag ng kanyang pangalan. Mabilis siyang lumingon at saka itinaas ang kanyang dalawang kilay. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ng lalaki. Bakit hindi mo nalang sinabi na nakita mo akong nag-cutting? Wala lang. Pakiramdam ko kasi na may dahilan ka. Kung bakit ka nagbabalak mag-cutting. Sagot ni San at saka ngumiti. Mauna na ako. May klase pa ako eh. Ako si Carl. 4th year na ako. Pagpapakilala ng lalaki. First year ka. Tama ba? Kulay green kasi yung ID lace mo. Tumango si San at saka ngumiti. Next time, mag-ingat na lang po kayo sa pag-cutting. Siguraduhin yung walang makakakita. Salamat sa ginawa mo, San. See you around. Paalam ng nakakatandang lalaki at saka nagsimulang maglakad palayo. Pinagmasdan ni San ang lalaki na unti-unting nawala sa kanyang paningin at saka nagsimulang maglakad patungo sa kanilang classroom. Noong kapain niya ang kanyang bulsa, ay doon lamang niya naalala na kinakailangan na pala niyang magtungo sa faculty upang ipasa ang kanilang mga papel. Kwento sa akin ni Sir Reyes na Hoy! May nagkakating oh! Sambit ni Cherry, sabay turo sa lalaking nasa gate. Noong mapatingin si San sa gate, ay nakita niyang familiar ang lalaking nagbabalak tumalon sa kabilang dako ng gate. Carl? Tawag ni San. Dahil dito, ay nag-out of balance ang binata at bumagsak sa kanilang party ng gate. Mabilis na laki ang mga mata ni San at saka agad na umakyat sa gate. Sandali, San! Baka mapagkamalan kang nagkakating. Sigaw ni Cherry at saka nagtatakbo patungo sa gate. Nung makatalo na sa damuhan ng lalaki, ay agad siyang nagpunta sa dako ng lalaki na nakahiga sa lupa. Mukhang may iniinda ito, kaya agad na napabuntong hininga si San. Carl, ayos ka lang ba? Tanong ni San at saka tinapik-tapik ang balikat ng lalaki. Carl, ano bang sabi ko sa iyo? Sabi ko di ba kung magkakating ka, huwag ka sa mataong lugar. Kasgas lang to. Bulong ni Carl at saka agad na tumayo. Bumalik ka na doon. Baka may makakita sa iyo at akalain nagkakating ka kasama ako. Sige, mag-iingat ka. Paalam ni San at saka Akman na sanang umakyat muli sa gate, ngunit biglang. Hoy, saan kayo pupunta? Napatingin ang dalawang lalaking kakalabas lang ng gate na kung saan ay ang kilalang guard sa kanilang school. Bumalik kayo rito! Wala na ngang nagawa pa si Carl kung hindi ang hatakin si San at saka nagsimulang magtatakbo palayo ng kanilang eskwelahan. Nung tuluyan na silang makapunta sa isang convenience store,
na malapit sa isang malaking gusali, ay agad silang pumasok dito at saka kumuha ng maiinom. Binayaran nila ito sa counter at saka naupo na lang sa isang mahabang upuan. Walang nagsasalita ni isa sa kanila, kaya naisipan ng nakakatanda na si Rainang na namumuong katahimikan. Nadamay ka na naman, sorry. Bulong ni Carl. Tumango na lamang si San at saka uminom sa isang bote. Gusto mo bang malaman kung bakit lagi ako nagkakating? Anong dahilan? Tanong ni San. Kasi sa totoo lang, gulong-gulo ako. Hindi ko mawari kung anong dahilan. Nakabuntis ako. 3 years old na yung anak namin. Buntong hininga ng lalaki. Nag-iisip ako kung magtatayo na lang ako ng business at aalis sa lugar namin. Total, hindi ko naman ginagastos yung mga binibigay na pera sa akin ng papa ko. Alam ba ng mga magulang mo na nakabuntis ka? Tanong ni San. Oo, at gusto nilang ipalaglag ang bata. Sinikreto lang namin yung girlfriend ko na binuhay namin yung bata. Kaya ako nagkakating dahil palagi merong naghahatid at sundo sa akin. Bali ang chance ko lang na may bisita ang mag-ina ko ay ang pagkating. Tugon ni Carl. Alam mo, ikaw lang nakakaalam sa school ng tungkol dito. Dahan-dahang tumango si San at saka muling uminom sa kanyang biniling inumin. Wala ka bang sasabihin kahit ano? Tanong ng nakakatandang lalaki. Anong gusto mong sabihin ko? Sagot ni San. Hindi ka ba nagulat? Hindi mo ba ako i-judge? Hindi napigilan ni San ang mapangiti nung marinig niyang sabihin ng nakakatandang mga salitang ito. Bakit naman kita i-judge? Sino ba ako para mang-judge? Natatawang tanong ni San. Hindi rin naman perpekto ang buhay ko. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam ng sekretong sinabi mo sa akin. Salamat pre. Bulong ni Carl. Simula nung araw na iyon, ay naging matalik na magkaibigan sina Carl at San. Madalas niya ring isama ito tuwing nagre-resa sila ni Cherry at mga kaibigan nito. Anong plano mo after graduation? Tanong ni Cherry sa lalaking kasalukuyang kumakain ng hamburger. Magka-college ka ba? Hindi. Bala ko nang magtayo ng business. Sagot ni Carl at saka napatingin sa dako ni San. At magiging assistant ko si San. Sabi niya, pangarap din niyang magtayo ng restaurant. So, titigil ka na sa pag-aaral, San? Tanong ni Cherry. Mabilis na umiling ang lalaki at saka napatingin sa dako ng kaibigan. Baka mapalayas ako sa amin nang wala sa oras kapag nagkataon. Umiling na sambit ni San. Kaya ko namang pagsabayin syempre. Tingin ko, mas may inspire ako mag-aral lalo dahil ginagawa ko rin yung bagay na gusto ko. Pero paano ka magpa-part-time kung hinahatid sundo ka lagi? Tanong muli ni Cherry. Ipapaalam ko kay Lola. Buntong hininga ni San. Alam kong malaki ang chance na humindi siya, pero wala namang mawawala, hindi ba? Hindi pa ba sapat ang allowance na binibigay ko sa'yo? Sigaw ni Fiona. Wala na ngang nagawa si San kung hindi ang bumuntong hininga at mapatingin sa dako ng kanyang kapatid na kasalukuyang nagsusulat sa notebook. Ilang beses ka rin namang nakakakain sa isang araw ah. Lola, gusto ko lang naman ma-experience mag-manage ng business. Pangarap ko iyon. Pagdadahilan ni San. At saka, ayaw po ba akong magkaroon ng experience sa pagmamanage ng business? Kung experience ng business lang din palang gusto mo, bakit hindi ka nalang tumulong sa business na meron tayo? At saka isa pa, marami ka ring mamanahin sa business in the future. Hindi ka na ba makapaghintay? Tanong ni Fiona. Alam mo, sumasakit ang ulo ko sa iyo. Lola, hayaan niyo na po si Kuya. After a few days, makakalimutan na rin niya iyan. Sabat ni Sam. Gusto niyo po ba ng tsaa? Mabilis na isinandal ng matanda ang kanyang ulo sa sofa at saka ipinikit ang kanyang mga mata. Thank you, Apo. Oo, gusto ko ng tsaa. Buti ka pa. At inaalala ako lagi. Huwag ka sanang lumaking katulad ng kuya mo. Inikot na lamang ni San ang kanyang mga mata at saka nagsimulang maglakad palayo. Habang nagtatype sa kanyang laptop, ay nabigla si San nung may kumalabog sa kanyang pinto. Nung tingnan niya kung sinong nasa likod nito, ay wala siyang nakita.
kung hindi ang kanyang kapatid na si Sam. Kuya, ano bang ginagawa mo? Alam mo namang sinusubukan lahat ni Lola i-provide yung needs natin tapos kaganyan-ganyan ka pa? Alam mo bang yung ibang mga pinsan natin na igalit sa atin dahil tayo ang favorite ni Lola? Panimula ni Sam. At saka, first year college ka pa lang kuya. Bakit gusto mo na agad mag-manage ng business? Pangarap ko yun, Sam. Masama bang mangarap? Natigilan si Sam dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. Ikaw, pinipigilan ba kita sa pangarap mong maging isang artist? Hindi naman, di ba? Palibhasa. Pabor kay Lola yung pangarap mo kaya hindi ka nagkakaproblema sa kanya. Kuya, pabor din naman si Lola sa pangarap mo. It's just that mas matutuwa siya kung ilalaan mo yung knowledge at talent mo sa mga kumpanya niya. Tugon ni Sam. Minsan, huwag mong pairalin yung kayabangan mo. Minsan, iyan yung nagpapahamak sa'yo. Mabilis na isinirado ni Sam ang kanyang laptop at saka tinitigan ng kanyang kapatid. Hindi ko gusto ang mga binibitawan mong salita, Sam. Sino bang nagsabing nagyayabang ako? Alam mo, huwag mong hayaang mapaikot ka ni Lola. Masyado kang concern sa kung anong maaring sabihin ni Lola. Ganun ka na ba kauhaw sa validation niya? Oo, sagot ni Sam. Uhaw ako sa validation. May masama ba roon? Mabilis na napahila mo si Sam at saka muling binuksan ang kanyang laptop. Lumabas ka na ng kwarto ko. Wala ko sa mood makipag-away. Wala na ngang nagawa pa ang nakababatang kapatid kung hindi ang lumabas ng kwarto ng kanyang kuya. Okay lang iyan. Bibisitahin na lang kita rito paminsan-minsan para bigyan ka ng update. Sambit ni Carl. At saka, alam naman natin pareho na maliit pa sa butas ng karayom ang tsansa na payagan ka ng lola mo na mag-part-time. Salamat pre. Alam mo, gustong gusto ko ring umalis sa bahay ni Lola. Gusto ko na sanang umalis kasama yung kapatid ko. Pero ayaw niyang umalis. May gusto siyang patunayan. Gusto niyang mapasaya yung lola namin. Buntong hininga ni San. Uhaw na uhaw siya sa validation. Umalis ka na lang kaya mag-isa. Teka, sinasaktan ba kayo ng lola mo? Kasi kung oo, hindi mo dapat iwan ang kapatid mo. Tugon ni Carl. Mabilis na umaling ang batang lalaki. Dati, nung medyo bata-bata pa kami, lagi niya kaming pinapalo. Pero ngayon, hindi na. Bulong ni San. Siguro nga mas makabubuti kung ako na lang ang tumakas mag-isa. Sa ngayon, kailangan ko muna magtapos sa college, tsaka ako magpaplano sa pagtakas ko. Lumipas ang isang taon, at tuluyan nang graduate si Carl. Naging magkasintahan sina Cherry at San, at sa hindi inaasahan. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni San sa kasintahang kanina pa tinapikang lamesa. May problema ba? Buntis ako, San. Naluluhang panimula ni Cherry. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nalaki ang mga mata ni San at saka napahok sa kanyang bibig. Pero wala pa itong segundo ay napagdesisyon na niyang yakapin ito ng mahigpit. Alam niyang hindi magiging magandang maaring sabihin ng kanyang lola, ngunit handa siya sa mga salitang maaring ibato nito sa kanila. Kakayanin natin ito, okay? Bulong ni San. Huwag kang mag-alala. Hindi ba kayo gumagamit ng protection? Panimula ni Sam habang umiiling. Alam niyo naman kung gaano magalit si Lola at ginawa niyo pa iyan. Hindi ba kayo nag-iisip? Sam, oo, may mali kami. Pero huwag mo nagbigyan ng iisipin pa si Cherry. Buntis siya. Hindi siya maaaring ma-stress. Tugon ni San. Ngayon, kailangan nandun ka sa oras na sabihin namin ito kay Lola. Baka kasi sobrang galit niya ay may matay siya nang wala sa oras. At talagang ipapaalam niyo sa kanya. Nihibang na ba kayo? Hindi niyo ba inaalala ang maaaring maging kalagayan ni Lola? Sigaw ni Sam. Kaya nga kailangan nandun ka, Sam. Buntong hininga ni San. Anong kaguluhan ito? Bakit kayo nagsisigawan? Napatigil sa pag-uusap ang magkapatid nung biglang lumitaw ang kanilang lola. Nagkatingin ang magkapatid at saka napaluno. Sinasabi ko na nga ba? At nobya mong babaeng iyan. Sigaw ni Fiona. Lola, hindi ko pa siya nobya noon. Depensa ni San. At saka, mabait na tao si Cherry. Wala kayong dapat ipag-alala dahil
Napakabuti niyong tao. Anong gusto mong maging reaction ko? Magpa-party? Sa dinami-dami ng babae sa mundo, nagkagusto ka pa sa katulad niya na mahirap? Agad na hinawakan ni Cherry ang kamay ng lalaki. At saka ang bata-bata niyo pa. Paano na lang kung mabuntis mo siya? Di sira ng pangarap niyong dalawa. Iyon po yung problema, Lola. Bulong ni San. Buntis po si Cherry. Ano? Sigaw ni Fiona. At saka napahawak sa kanyang noo. Buntis si Cherry? Ay, yan na nga bang sinasabi ko. Anong balak niyo? Magtatrabaho na po ako. Tutulong po ako sa pamamahala ng restaurant ng kaibigan kong si Carl. Titigil na po ako sa pag-aaral. Sambit ni San. Hahanap po kami ng mauupahan ni Cherry. At lalayo kami rito upang hindi madumisan ang pangalan mo. Anong titigil sa pag-aaral? Gawin mo na ang lahat, San. Huwag lang ang pagtigil sa pag-aaral. At saka, hindi kayo lalayo. Hanggat hindi pa nakakabalik ang ama ninyo, mananatili kayo rito sa pamamahay ko. At gagawin yung mga gusto ko. Utos ni Fiona. Napakaliwanag ng kinabukasan mo, San. Matalino ka at talented. Bakit ka agad bumuntis? I am sorry, Lola. Bulong ni San. I am really sorry po. Naputa ang atensyon ni Fiona sa babae na nakatingin sa sahig. Inakit mo siguro ang apo ko, no? Dahil nalaman mo mayaman siya. Hayop ka. Makati. Malandi. Lola, please. Bulong ni Sam. At saka hinawakan ang balikat ng katabing babae. Baka po tumaas na yung blood pressure niyo yan. Huwag kayo masyadong magalit. Huwag mo akong pagsabihan. Kung meron ka mang dapat pagsabihan, wala yung iba kung hindi ang magaling mong kapatid. Tugon ni Fiona sa kanyang pinakabatang apo. Hindi ka alis sa pamamahay na ito. Mag-aaral ka at magtatapos. Sa ayaw at sa gusto mo. Ako nang magiging bahala sa gustusin niyo. Naintindihan mo? Inakala ng magkasintahan na magiging mabait sa kanilang matanda sa paglipas ng panahon. Ngunit iyon ang kanilang inakala. Naging malupit ito sa kanila. Madalas itong manumbat at madalas niyang makitang umiiyak ang kanyang nobya tuwing umuwi siya ng galing eskwelahan. San, may favor sana ako sa'yo. Bulong ni Carl habang tumitingin sa paligid na para bang may tinataguan siya. Ayaw ko sanang sabihin ito pero parang wala akong choice. Ayaw ko namang ipasuyo to sa iba dahil ikaw lang naman ang tunay kong kaibigan. Mabilis na napakunot noo si San sa tanong ng kaibigan. Teka nga, bakit ba panay ang pagtingin-tingin mo sa paligid? May tinataguan ka ba? Tanong ni San. Mahabang kwento, basta gusto ko lang malaman mo na masaya ako at naging kaibigan kita. Pero, buntong hininga ni Carl. Pero kasi, delikado ng buhay ko. Pinaghahanap ng mga sindikatong pamilya ko. At nakuha na si Mama. Mukhang ako ng target nila. Dahil nakakakita na ako ng mga nakakatakot na liham sa labas ng bahay namin. Balak namin umalis muna ng girlfriend ko sa ngayon. Teka, ano ba yung pabor na hinihingi mo? Tanong ni Sam. Love, bakit ang dami mo yatang pasa? Tanong ni San sa kanyang nobya nung mapaupo siya sa tabi nito isang araw. Si Lola bang may gawa ng lahat ng ito? Huwag na nating gawing big deal ang lahat ng ito, San. Kasalanan ko rin naman eh. Tugon ni Cherry. Tumayo mula sa pagkakaupo si San at handa na sanang mulakad palabas ng kanilang kwarto. Ngunit bigla siyang hinatak pabalik ni Cherry. San, huwag na. Mapalad pa nga tayo at pinatuloy tayo ng lola mo. Buntong hininga ni Cherry. Ayoko ng gulo. Wala na ngang nagawa si San, kaya napagdesisyonan na lamang niyang yakapin ng babae. Lumipas ang ilang taon at pilit itinatago ni Cherry ang mapasa at sugat na gawa ng lola ni San. Pilit siyang nagpapakatatag, ngunit umabot na sa punto na hindi niya nakaya. Lahat ng sakit na kanyang nararanasan ay mas malalaki sa pag-ibig na nararamdaman niya para sa lalaki. Love, nandito na ako. Panimula ni San. Nung makapasok na siya sa kwarto nilang mag-asawa, laking gulat niya nung makakita siya ng mga nagkalat ng mga damit sa sahig. Bakit ang kalat dito? Nasaan ba si Che? Napatigil sa pagsasalita si San nung makakita siya ng tsinelas ni Cherry sa labas ng banyo. Mabilis na nagtungong lalaki sa banyo at laking gulat niya
nung makita ang babae na nasa bathtub na puno ng tubig. "Cherry!" sigaw ni San at saka nagtatakbo patungo sa babae. Nung ihaw niya ito, ay ginawa niyang lahat upang mai-revive ito. Ngunit huli na ang lahat. "Anong nangyari?" tanong ni Sam. Nakakapasok lang ng kwarto ng magkasintahan. "Sam, tumawag ka ng ambulansya," sigaw ni San at saka agad na binuhat ang babae. Halos maganda hulog-hulog na si San sa pagbaba ng hagdan. Ngunit di alintana sa kanyang mga sugat na kanyang natamo dahil buhay ng kanyang pinakamamahal na nobya ang pinag-uusapan. "Kasalanan mong lahat ng ito, Lola," bulong ni San habang nakatingin sa bintana. "Hindi niya gagawin iyon kung trinato mo kami ng tama." "Hindi ko kasalanan kung mahinang loob ng asawa mo. At saka, hindi ko kasalanan kung nanliit siya sa sarili niya noong makita niya yung mga pinsan niyo." Depensa ni Fiona. "Kung ako sa kanya, gagawin ko rin naman yung ginawa niya. Alam ko sa sarili ko na hindi ako nararapat mabilang sa ganitong klase ng pamilya." "Anong klaseng mindset ang meron kay Lola?" Naluluhang bulong ni San. "Simula ngayon, huwag niyo na ho akong kikilalanin bilang apo niyo. Wala akong lola na isang katulad mo." Pagdidiin ni San at saka agad na inilagay sa kanyang bag ang kanyang mga gamit. "Hindi ko na ho kayang manatili pa rito. Hindi kita pipigilan. Lumayo ka kung gusto mo. Lumayo ka kung iyon ang tingin mo makakabuti," bulong ni Fiona. "Papa, ano pong nangyayari?" Natigil sa pag-uusap ang dalawa nung makakita sila ng batang babae sa labas ng kwarto. "Bakit po naglalagay ka ng gamit sa bag?" "Kuya, please, huwag ka nang umalis," pamimilit ni Sam. "Iiwan mo ako? Akala ko ba hihintayin nating maging okay si Papa, tsaka kayo alis dito?" "Hindi mo ako maintindihan, Sam. Kung ayaw mong maiwan dito, edi sumama ka sa akin. Magsimula tayo uli," sambit ni San habang hinila ang mga dala niyang gamit. "Ganun na lamang yun kadali. Pero wala nang mag-aalaga kay Lola," bulong ni Sam. "Hayaan mo na lang siyang mabulok dito sa malaking mansyon niya. Huwag kang mag-alala. Matagal mamamatay ang mga masasamang damo," sambit ni San. "Ano? Sasama ka ba? Sabihin mo sa akin kung saan kayo lilipat at bibisita ako roon," sambit ni Sam at saka napabuntong hininga. Mabilis na napangisi si San at saka napailing. "Mas mahal mo nga talaga si Lola kaysa sa akin," bulong ni San at saka pumasok na sa isang van. Hindi na iwasan ni Sam ang umiyak habang tinitingnang magmaneho palayo ang kanyang kapatid. Wala siyang ideya na kung saan magsisimula muli ang kanyang kuya. Ngunit hiling niya na makita niya itong muli pagdating ng panahon. "Hindi po ba't kayong isa sa mga apo ni..." Hindi pinatapos ni San sa pagsasalita ang babae at saka tumungo. "Baka akala niyo lang po. Maraming nagsasabi na kamukha po ako." Ngumiti si San at saka napabuntong hininga. "Nice meeting you po. Kami na po yung magiging bago niyong kapitbahay." Ganun ba? Welcome sa subdivision. May kainan kami weekly. Sama kayo." Pag-aayapan nito. "Talaga po? Thank you po." Masayang sambit ni Kaelia at saka tumingin sa kanyang ama. "Papa, pwede po ba tayong pumunta next week?" "Oo naman." Masayang sambit ni San at saka ngumiti. "Bakit naman hindi?" "See you po next week," sambit ni Kaelia at saka kumuway sa mga tatandang nasa di kalayuan. Aminado si San na maninibago siya sa buhay na meron sila ngayon ng kanyang anak na si Kaelia. Pero upang maprotekta ng kinabukasan ni Kaelia, ay pinili niyang magpakalayo-layo na lamang. "Papa, bakit nga ba po tayo umalis ng mansyon? At saka, ano pong nangyari kay Mama? Hindi ko na po siya nakita." Minsang naitanong ni Kaelia habang kumakain ng hapunan kasamang ama. Natigilan sa pagmuya ang lalaki at saka napangiti. "Well, mahabang diskusyon, anak. Pero ipapaintindi ko rin iyon sa'yo pagdating ng panahon," sambit ni San at saka tinapik ang babae. "Siguro, next year. Sa ngayon, asakasin mo muna yung mga requirements sa bago mong eskwelahan." "Papa, bakit naman kailangan ko pang lumipat ng eskwelahan?
Hindi pa ba sapat na lumipat tayo ng bahay? Malungkot na tugon ni Kaelia. Ibig sabihin, hindi ko na talaga makikita yung mga friends ko? Kaelia anak, kailangan mong maintindihan na may mga pagkakataong kakailanganin mong magpakalayo-layo upang mag-grow ka. Sambit ni San at saka ginulo ang buhok ng kaharap na bata. Ikukwento ko sa iyo paglaki mo at alam kong maiintindihan mo rin iyon pagdating ng panahon. Hindi mawari ni Kaelia kung anong dapat niyang maging tugon, kaya pinili na lamang niya ang tumahimik at magpatuloy sa pagkain. Yung tungkol naman sa mama mo. Buntong hininga ni San. Ang totoo niyan, napatigil sa pagnguya si Kaelia at saka tinitigan ng lalaki. Wala ng mama mo anak. Naluluhang bulong ni San. Kitang-kita ni San kung paano mangilid ang luha ng kanyang anak habang pinagmamasdan nito. Hindi nito napigilan ng mapahagulhol, kaya ganun na lamang ang pagpipigil ni San sa pagbuhos ng kanyang mga luha. Handa ka na ba? Tanong ni San sa harap na babae. Kinakabahan ka ba? Kahit aminado si Kaelia na halos grabe ang kanyang nararamdamang kaba, ay nagkunwari na lamang siya na maayos ang lahat. Ayaw niyang pati siya ay problemahin pa ng kanyang ama. Ako po papa, excited na po akong pumasok sa bagong school. Pangako, gagawin ko ang best ko. Tugon ng babae at saka ngumiti. Mabuti naman. Kapag nahirapan ka, huwag kang mag-aalinlangang sabihan ako ha. Sambit ng kanyang ama at saka ginulo ang kanyang buhok. Muna na si papa ha. Aasikasuin ko lang yung itatayo kong bintahan ng pares. Ingat papa. Paalam ni Kaelia sa kanyang ama bago magsimulang maglakad papasok ng paaralan. Bagamat bagong lahat ng ito sa kanya, ay pinilit niyang magpakatatag. Kung nakikita niyang lumalaban ang kanyang ama, ay dapat gawin niya rin ang buo ng kanyang makakaya upang lumaban sa hamon ng buhay. Lumipas ang 3 taon at pumasok na nga ng high school si Kaelia. Katulad ng kanyang ama, ay mayroon din itong angking katalinuhan, kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit madalas itong manalo sa mga contest na sinasalihan nito. Hello, bago ka lang ba dito? Napatigil sa paggawa ng soft drinks ang dalaga nang biglay may magsalita. Baka lang gusto mo sumali sa club namin. Masaya roon. Matagal na ako rito sa eskwelahang ito, pero interesado ako sa club nyo. Ano bang meron sa club nyo? Tugon ni Kaelia at saka binuksan ang hawak niyang soft drinks. Pasensya na. Ngayon lang kasi kita nakita kaya akala ko bago ka lang rito. Actually, akala ko nga first year ka pa lang eh. I'm Adan. Pagpapakilala ng lalaki. Well, yung club namin is all about art. Mahilig ka bang magpinta? O magdrawing? Mabilis na nanlaki ang mga mata ni Kaelia at saka mabilis na tumango. Great! Sambit ng lalaki at saka naglabas ng isang papel mula sa isang folder. I would definitely to love see you again. Sagutan mo na lang ang form na ito at dumiretso ka sa room 214. I'll wait for you. Mabilis na napangiti si Kaelia at saka tumango. Walang pag-aalinlangang kinuha ng dalaga ang form at saka mabilis na sinugutan nito. Wala pang 1 oras ay agad na nagpunta ang dalaga sa room 214. Doon ay nakita niyang nakipag-usap ang mababae sa lalaki. Kumatok siya ng 3 beses at nung mapatingin ang grupo sa pinto, agad nagliwanag ang mga mata ng lalaki. I'm glad you came. Ang bilis mo namang magsagot. Mukhang interesado ka nga talaga maging part ng club namin ah. Masayang sambit ni lalaki at saka pinagmasdan ng form na ibinigay ng dalaga. Halika, pasok ka. Pagyaya ng lalaki sa dalaga. Nung naging party si Kaelia ng art club, ay lalo pang naging masaya ang kanyang high school life. Lumawak ang kanyang pagtingin sa mundo. At mas lalo pa siyang na-excite sa pag-aaral. Marami siyang natutunan sa kanyang clubmates. At marami rin siyang na-share ng mga learnings mula sa kanyang pagbabasa at panonood ng mga videos. Itong dahilan kung bakit marami sa kanyang mga kasamahan ang natutuwa tuwing naroon siya sa kanilang room. Lalo na si Adan. Tila ba lalo pa siyang nabighani sa babae nung malaman niyang matalino ito at makitang talagang puro ang interes nito sa mundo ng arts. Kaelia, free ka ba bukas? Tanong ni Adan sa babaeng kasalukuyang inaayos ang mga art paper
na nagkalat sa lamesa. After class? Oo. Ano bang papagawa mo? Send mo na lang sa akin mamaya via email para masimulan ko mamaya after ko gumawa ng assignments. Sambit ni Kailea at saka isinipit sa folder ang ilang mga papel. No, wala akong ipapagawa. It's just that buntong hininga ni Adan. I want to go out with you. Ha? Nagtatakang tanong ni Kailea. Why? I mean, bakit? Tinitigan siya ng binata at saka natawa. I like you, Kailea. I genuinely like you. Nakangising sambit ng binata. Hindi na sa ni Kailea na maririnig niyang mga salitang iyan mula sa lalaki. Please, go out with me? I'll think about it. Sagot ni Kailea. Pero okay lang sa akin na lumabas tayo bukas. I want to get to know you more. Mabilis na napasuntok sa hangin si Adan at saka nagsimulang maglakad palabas ng kanilang room. Labis na napaisip si Kailea kung tama bang ginawa niya. Wala siyang pagtangi sa lalaki at nakikita lamang niya ito bilang kaibigan. Ngunit ayaw niya namang hindian ito dahil ayaw niyang makasakit ng damdamin. Hindi naalis sa kanyang isipan ng pag-aalok ng binata hanggang sa makarating siya sa kanilang tahanan. Anak, gusto mo ba ng Bicol Express? Tanong ni San sa kanyang anak na kasalukuyang nakatulala. Anak, gusto mo ba ng Bicol Express? Nung marinig na hindi man lang sumagot ang kanyang anak sa kanyang tanong, ay doon niya na naisipang mapatingin sa dako nito. Agad niyang tinapik ang balikat nito at doon na lamang natauhan ng dalaga. Anak, okay ka lang ba? Kanina pa kita tinatanong, may problema ba? Tanong ni San sa anak. Mabilis na umiling ang dalaga at saka ngumiti. Wala po pa, sorry. Ano po yung tanong nyo? Medyo antok po kasi ako eh. Pagdadahilan ni Kailea. Sabi ko, gusto mo ba ng Bicol Express? Tanong muli ni San. At saka, huwag ka na gaanong magpuyat. Lagi ka na lang kulang sa tulog. Sige papa, okay lang po. Thank you. Tatapusin ko lang itong essay ko. Sagot ni Kailea at saka nagpatuloy sa pagsusulat. Kailea! Mabilis na lumingon ang dalaga nung marinig niyang may tumawag sa kanyang pangalan. Ito yung address ng pupuntahan natin. See you later. Teka, hindi tayo sabay na pupunta roon? Mina ako sa mga lugar. Sambit ni Kailea at saka napabuntong hininga. Bakit hindi na lang tayo sabay na pumunta roon? May mga kailangan pa kasi akong asikasuhin sa reservations. Kaya kailangan muna ako roon. Sorry, pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mag-enjoy ka. Kaya wala kang dapat ipag-alala, okay? Masayang sambit ng lalaki at saka nag-thumbs up. Sa totoo lang, ang weird ng trip ng lalaking iyan. Date tapos hindi kayo sabay pupunta ng venue? Parang syungo lang. Sambit ng kaibigan ni Kailea na si Matcha. I mean, hindi ba dapat ang point ng date ay mag-enjoy kayo pareho habang naglalakad ganyan? Tapos papapuntahin ka pa niya sa venue na hindi mo alam? Red flag yan, te. Huwag naman tayo mag-conclude agad, Matcha. Siguro, ganun lang talaga siya. At saka isa pa, malay mo, ganun talaga yung setup sa ibang dates. Hindi talaga tayo sanay. Depensa ni Kailea. 4 na lalaki yung nakadate ko, and I swear, never kong naranasan iyan. Sambit ni Matcha at saka inikot ang kanyang mga mata. Ako na nga nagsasabi sa iyo, tumakbo ka na palayo sa lalaking yan. Mukha naman siyang mabait, so I don't know what you're trying to say. I want to get to know him more. Malay mo, magbagong lahat ng thoughts natin once na makilala pa natin siya ng mabuti, hindi ba? Tugon ni Kailea. Whatever, bestie. Hindi ako boto sa kanya. Basta, kapag umiyak ka dahil sa kanya, ako mismong susuntok sa mukha niya. Pagbabanta ni Matcha. Patingin nga ako ng address. Baka alam ko kung saan iyan. Mabilis na ibinigay ni Kailea ang papel sa kaibigan. At minakinggan niya ito habang winiwikan nito ang direksyon at sasakyan dapat niyang sakyan patungo rito. Mabilis namang nakabisa ng dalaga ang instruction ng kaibigan. Ngunit nung ibaba siya ng jeep sa isang kilalang convenience store, ay tila ba nalito pa siya kung saan nga ba siya pupunta. Bakit naman kasi napakaraming liko rito? Hindi ko tuloy alam kung saan ako pupunta o didiretso. Reklamo ni Kailea.
habang tinitingnan ng mga daan. Nang makakita siya ng isang matangkad na lalaking naninigarilyo, ay ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya may tatanggi na may itsura ito at para bang familiar ang mukha nito. Hindi nga lang niya maalala kung saan niya huling nakita ito. Maya-maya ay nabigla na lamang siya nung makitang tumingin sa dako niyang lalaki. Anong may tutulong ko sa'yo? Tanong ng lalaki. Alam niyo po ba kung paano makapunta sa lugar na ito? Tanong ni Kailea, sabay abot ng isang papel sa lalaki. Binasa ito ng lalaki at wala pang isang minuto ay agad na itong tumango. Medyo malayo-layo ito. Okay lang ba sa'yo na ihatid kita? Tanong ng lalaki. Nabigla ang babae sa tanong nito dahil ito lamang ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang hindi niya kilalang tao na nag-aalok kung gusto niyang magpahatid. Huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang tao. Pwede mong picturean yung plate number ko. Kinuha ni Kailea ang kanyang cellphone at saka pinicturean ang plate number ng lalaki. Nakita niyang tinanggal ng lalaki ang bagas sa sigarilyo bago ito itapon sa basurahan. Maya-maya ay sumakay ng babae sa motor ng lalaki. At kahit na hindi niya ito kilala, ay nakaramdam siya ng kapanatagan habang nakahawak siya sa balikat nito. Matapos ang halos kalahating oras, ay tuluyan nang nakarating ang dalawa sa isang restaurant. Hinubad ng dalagang helmet at saka kinuha ang kanyang wallet upang bayaran ng lalaki. Nako, kahit huwag na. Basta mag-ingat ka na lang sa daan. Maraming mga tarantado sa paligid. Sambit ng lalaki at saka ngumiti. Ingat ka. Mabilis na nagbaw si Kailea at saka ngumiti. Hindi niya napigilan ng matuwa dahil sa kabaitang taglay ng taong nasa kanyang harapan. Mag-ingat po kayo po uwi. Sambit ng babae bago tuluyang makalayo ang lalaki. Hindi niya akalaing may mga taong katulad pa rin niya sa mundong ito. Kailea, sa wakas, nandito ka na rin. Natigilan ng dalaga nung marinig niyang lalaki na magsalita. Hindi niya napigilan ang mapubuntong hininga at matawa. Ang layo pala nitong lugar na ito. Nagpahatid pa ako sa isang lalaki na hindi ko kilala. Natatawang sambit ni Kailea at saka inayos ang kanyang buhok. Next time, mas okay siguro kung sa mas malapit na lang tayo. So may next time pa itong date natin? Tanong ni Adan at saka binuksan ang pinto ng restaurant. I am 100% sure na magugustuhan mong pagkain dito. Bagamat aminado si Kailea na wala siyang pagtangi sa lalaki, ay binigyan niya ng chance ang lalaki dahil mukhang mabait naman ito. Matapos ang 3 taon nilang ligawan, ay sinagot ni Kailea ang lalaki. Nagtagal ang kanilang relasyon ng 4 na taon. Hanggang sa napagdesisyonan ng lalaki na mag-alok ng kasal sa dalaga. Hindi ka ba excited sa nalalapit niyong kasal, anak? Tanong ni San sa anak. Mukhang mabait na bata si Adan at mukhang mabait din ang kanyang ina at ama. Sigurado akong magiging masayang pagsasama niyo. Excited naman po. Bulong ng dalaga. Pero hindi ko kasi maintindihan itong nararamdaman ko. Parang hindi ko naman talaga siya gusto. Anak, anong ibig mong sabihin? Tanong ni San at saka hinawakan ng balikat ng kanyang anak. Hindi mo talaga siya gusto? Hindi ko po talaga siya gusto, Papa. Naaw lang po ako sa kanya dahil napakabait niya. Pero nabiglang mag-ama nung may mag-doorbell sa kanilang bahay. Sandali lang anak ha. Sambit ni San at saka nagpunta sa kanilang sala. Hindi masabi ni Kailea ang pangunahing dahilan kung bakit hindi niya magustuhan ng binata. Ito ay dahil sa kanyang mga magulang na hindi maganda ang trato sa kanya. Lagi nila itong pinaglilinis ng bahay tuwing wala si Adan at pinagsasalitaan ng masama kapag nagkakamali ito. Hindi nagkakaroon ng lakas ng loob si Kailea na sabihin nito sa nobyo pati na rin sa kanyang ama dahil umaasa siyang magbabago ang pakikitungo ng magulang ni Adan oras na magpakasal na sila. Ngunit sa loob ni Kailea ay nakakaramdam siya ng takot na baka lumalang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Love, punta tayo sa bahay. Magluluto raw ng carbonara si Mama. Sambit ni Adan at saka inayos ang kanyang buhok. Pansin ng lalaki ang pag-iba ng itsura ng dalaga. Kaya ganoon na lamang ang kanyang pag-aalala. Love, may problema ba? Wala naman.
Saglit lang ako sa bahay niyo, okay? May trabaho pa akong kailangang tapusin eh. Sambiti kay Leia at saka naglagay ng lipstick. Love, sinasabi nila mama na you are being called to them. Alam mo bang nalulungkot sila? Tanong ni Adan. Love, magiging mama mo na rin siya soon. Baka naman oras na para maging mabait ka na sa kanila. Mabilis na nanlaki ang mga mata ni kay Leia dahil sa sinabi ng lalaki. Tila ba hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kasintahan. Love, what are you talking about? Lagi akong pumupunta sa bahay niyo. Kahit wala ka, I try my best para pakisamahan sila ng maayos pero... Love, bakit ka naman ganyan? Sinasabi mo bang mga parents ko ang hindi magandang turing sa'yo? Kalmadong tanong ni Adan. Oo, Adan. Wala kang ideya kung paano nila ako tratuhin. Kung tratuhin nila ako, para akong isang basahan na walang kwenta sa kanila. Mabilis na tawa si Adan sa sinabi ng kanyang fiancé. Hindi malaman ni kay Leia kung anong nararapat niyang sabihin sa naging tugon ng kanyang nobyo. Love, what the hell are you talking about? Kung makapagsalita ka, parang sinasaktan ka nila mama. Natatawang sambit ni Adan. Oo, sinasaktan nila ako, Adan. Seryosong wika ni kay Leia. Pero hindi ko masabi ang lahat ng iyon sa iyo dahil alam kong kung gaano mo sila kamahal at alam kong mas papanigan mo sila kaysa sa isang tulad ko, hindi ba? Nagbagong itsura ni Adan dahil sa sinabi ng kanyang fiancé. Love, what are you talking about? Inaakusahan mo ba ang parents ko? Love, hindi ako nag-aakusa. Kilala mo ako at hindi ko iyon magagawa. Wika ni kay Leia. That's the last thing I would do. So sinasabi mong nagsisinungaling ang parents ko? Oo, nagsisinungaling sila sa iyo, Adan. Matapang na tugon ni kay Leia. I am so fed up with this. Nakakapagod magbulag-bulagan. Pero hindi ko yata kayang mabuhay kasama mga katulad nila. Bawian mong sinabi mo, kay Leia. Buling ni Adan. Kung may nasabi mang hindi magandang parents ko, I am pretty sure nakasalanan mo rin iyon. What? Are you out of your goddamn mind, Adan? Anong klaseng thinking iyan? Galit na wika ni kay Leia. Kung ganyan lang din ang perspective mo about me, mas mabuti na lang na i-cancel natin ang wedding. Galit na sambit ni kay Leia at saka nagsimulang maglakad palayo. What? You can't cancel the wedding. Sambit ng ina ni Adan. I know she is full of shit, pero magagamit pa natin yung babaeng iyon. Anong gagawin natin sa kanya? I can't manipulate someone na ganun katalino. Buntong hininga ni Adan. Baka I might end up in a prison pa. Naging kayo nga for a few years at nagawa mo siyang paikutin. Ngayon pa ba? Go and say sorry to her. Alam natin pareho na walang pag-aalinlangan babalik iyon sa'yo. Sambit ng ina ni Adan at saka hinawakan ng kamay ng kanyang anak. You can do it, my baby boy. Wala na ngang nagawa pa ang binata kung hinding sumunod sa kanyang magulang. Kahit labag ito sa kanyang loob. Tumango si Adan at saka ngumiti. Mabilis na nagtungong lalaki sa bahay ng kanyang fiancé. Kumatok siya rito at nang makitang babae na nagbukas ng pinto, ay agad siyang lumuhod sa harapan nito na labis na ikinagulat ng babae. Marry me, kay Leia. I won't be able to live without you anymore. Malungkot na sambit ng lalaki at saka naglabas ng isang singsing. I will do my best to keep you happy and I promise I will change. Pagsasabihan ko rin sila mama regarding this. Hindi nawasan ni kay Leia ang maluha. Sa pagkakataong iyon ay napagtanto ni kay Leia sa sarili na napamana siya sa lalaki dahil handa siyang tanggapin muli ito sa kanyang buhay nang walang pag-aalinlangan. Mabilis na niyakap ni kay Leia ang lalaki at saka humagulhol. Hindi nakala ni Adan na ganun lang kadali na mapaikot ang babae kaya hindi niya niiwasan ng maging masaya. Nung pumasok ng convenience store si kay Leia ay agad siyang nagtungo sa beverages section. Nung buksan niyang refrigerator ay pansin niyang wala ng juice na madalas niyang bilhin. Ito ang dahilan kung bakit agad na isinarado ng babae ang refrigerator at saka nagtungo sa babae sa ibang parte ng convenience store. Miss, pagtawag ng isang tao mula sa likod ni kay Leia. Nung lumingon siya,
ay nakakita siya ng isang pamilyar na hitsura. Tila ba ay nakita niya na ito noon. Pansin din niyang nagulat din ng lalaki. Kaya labis na napaisip si Kailea kung nakita niya na ito noon. Nahulog mo yung wallet mo. Salamat po. Sambit ni Kailea at saka kinuha ang kanyang wallet. Nagkita na po ba tayo noon? Parang familiar po kasi ang itsura ninyo. Maraming nagsasabi na may kamukha ako. Kaya hindi ako sure kung ako yung tinutukoy mo. Sagot ng lalaki at saka ngumiti. Ganun po ba? Tumatangong sambit ni Kailea. Ako na po bahala magbayad ng binili nyo. Kahit huwag na. Sambit ng lalaki. I don't take no as an answer po. Sambit ni Kailea at saka kinuha ang mga hawak na pagkain ng lalaki. Nagtungo sa counter ang babae at saka binayaran ang mga kinuha ng lalaki. Wala na ngang nagawang lalaki kung hindi hayaan ng babae na bayaran ng kanyang mga pinamili. Noong matapos, agad na binigay ng babae ang paper bag sa lalaki at saka ngumiti. See you around po. Paalam ng babae at saka nagsimulang maglakad palayo. Tinitigan ng lalaki ang babae hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin. Kailea, aren't you excited sa kasal natin? Tanong ni Adan sa kanyang fiancé habang naglalagay ng tubig sa kanyang baso. After all, akala ko ba mahal mo rin ako kagaya ng pagmamahal ko sa'yo? I am indeed excited. It is just that I have a lot of things to work on. After all, marriage is not all about unicorns and butterflies, right? Tugon ni Kailea at saka isinirado ang isang folder. I have to go. Kailea, ginive up ko ng pag-aaral sa ibang bansa just to marry you here. Dagdag ni Adan. Before you make a decision, isipin mo kung gaano kalaki ang sinakripisyo ko para sa'yo. Hindi napigilan ni Kailea ang manlumo. Pakiramdam niya ay napakasama niyang tao dahil nagdadalawang isip pa rin siya sa pagpapakasal sa isang taong mahal na mahal siya. I need some time, Adan. Bulong ni Kailea. Agad na binagsak ni Adan ang hawak niyang baso at saka nilapitan ng babae. Anong time pa bang kailangan mo? Ilang beses na nating pinuspong ng wedding. Sigaw ni Adan at saka hinawakan sa braso ang babae. Ramdam ni Kailea ang unti-unting paghigpit ng hawak ng lalaki kaya hindi niya napigilan ng mapalunok at kabahan. Nasasaktan ako, Adan. Bulong ni Kailea. Sa ginagawa mo, mas lalo mong pinupuro sa akin na huwag kitang pakasalan. Mabilis na hinawakan ni Adan ang baba ng babae tsaka pinagbantaan ito. Hindi mo ako papakasalan? Hindi mo ako papakasalan? Sigaw ni Adan. Ayaw mo na bang mabuhay? Sabihin mo lang. Ramdam ni Kailea ang pag-akyat ng kanyang dugo habang hawk-hawk siya ni Adan. Ngayon lamang niya ito nakitang galit. Kaya ganun na lamang ang gulat niya sa ikinikilos nito. Nasasaktan ako, Adan. Naiiyak na bulong ni Kailea. Mas masasaktan ka sa oras na hindi ka magpakasal sa akin. Bulong ni Adan. Ngayon, magpapakasal ka na ba sa akin? Oo, Adan. Magpapakasal na ako sa iyo. Naluluhang bulong ng babae. Bitawan mo na ako. Mabilis na bintaw ni Adan ng babae at saka nagsimulang maglakad paalis ng bahay. Hindi niya inakala na kayang gawin ni Adan lahat ng iyon sa kanya. Katulad nga ng inaasahan, ay nagpakasal si Kailea kay Adan. Pansin ni San na patuloy sa pag-iyak ang kanyang anak. Pero sa tuwing tinatanong niya kung anong mali, ay agad itong umiiling ay sinasagot na masaya lamang siya dahil ikakasal na siya. Nagulantang si Kailea nung maramdaman niyang tila may nagbuhos ng tubig sa kanyang higaan. Agad siyang bumangon at nakita niyang may hawak na timba ang ina ni Adan habang tumatawa. Nakaramdam ng awa si Kailea sa sarili, kaya ganoon na lamang ang kanyang pagtungo. Habang sinasampay ang basang comforter sa kanilang rooftop, inasa na dapat niya ang sitwasyon nito, ngunit hindi niya makakaila na natakot siya sa banta ng kanyang asawa na si Adan. Kailea, ginawa mo na ba yung report ni Mr. Chu? Tanong ni Adan sa kanyang asawa. Nakasalukuyang nagko-computer. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na tapusin mo na iyon? Maraming pinapatapos sa akin si Mr. Chu. Kaya mo namang gawin yun, hindi ba? Bundok ng trabaho ko rito. Kalmadong sambit ni Kailea. Hindi nagustuhan ni Adan ang tono ng pananalita ni Kailea, kaya naisipan niyang hilayin ang buhok nito.
dahilan upang mahulog ito sa upuan. Hindi ko gusto yung tono mo ha. Wika ni Adan. Gawin mo yung report. Bukas ko na i-report yan. Para yan sa promotion ko. Hindi naman sa akin ibinigay ang trabahong iyan, Adan. Sa iyo. Dapat ikaw ang gumawa niyan para ma-promote ka. Lahat ng trabahong ginagawa ko para din ito sa promotion ko. Sagot ni Kaeleya habang inaayos ang kanyang buhok. Akala ko pa gusto mong pareho tayong aangat. Bakit parang gusto mo ikaw lang aangat? Mabubuntis ka rin naman soon. So mas okay na ako na lang ma-promote. Total magiging ina ka na rin lang naman. Magsistay ka lang naman sa bahay habang gumagawa ng gawaing bahay. Wika ni Adan. Gusto ko pa rin magtrabaho, Adan. Matapang na sambit ni Kaeleya. Pwede pa rin naman ako magtrabaho habang nag-aalaga ng bata, hindi ba? Para ano? Makipaglandian sa mga katrabaho? Tanong ni Adan. Akala mo ba hindi ko nakikita yung mga kung anong meron kayo ni Zack? Kitang-kita ko kung paano kayo magtawanan sa office. What the fuck? Pwedeng si Zack, Adan. Depensa ni Kaeleya. Pero lalaki pa rin siya, Kaeleya. Alam natin pareho iyon. Sagot ni Adan. At kapag nalasing kayo, ano? Wala ka bang tiwala sa akin, Adan? Naluluhang tanong ni Kaeleya. Ano bang dapat kong gawin para pagkatiwalaan mo na ako? Gawin mo yung report ko. Hindi napigilan ni Kaeleya ang matawa nung sabi nito ng lalaki. Anong nakakatawa sa sinasabi ko, Kaeleya? Paano kung ayoko? Tanong ni Kaeleya. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Adan at saka natawa. Anong sabi mo? Tanong ni Adan at saka hindi lang ang suot na t-shirt ng babae. Ulitin mo yung sinabi mo. Paano kung ayok? Nakatikim ng isang malakas na suntok ang babae nung sabi niyang mga salitang ito. Nakaramdam siya ng hilo, tilan para manatili siya sa kanyang pwesto. Ayaw mo pa rin? Tanong ni Adan. At akma na sana sa pangalawang suntok, ngunit biglang sumigaw si Kaeleya. Gagawin ko na! Gagawin ko na! Sigaw ni Kaeleya habang umiiyak. Mabilis na niyakap ni Adan ang asawa at saka pinatahan. Ikaw naman kasi, love. Huwag mo akong ginagalit. Sige ka, baka masuntok ulit kita. Bulong ng lalaki habang sinusuklayan ang kanyang buhok. Ngayon, gawin mo ng report para mapag-aralan ko na yun mamaya. At may ma-present na ako bukas, okay? Walang nagawa si Kaeleya kung hindang tumango habang nakatingin sa isang dako. Habang nagtatype sa laptop ay patuloy sa pagtulo ang kanyang mga luha. 3 buwan na pala silang kasal ni Adan, ngunit pakiramdam niya ay 10 taon na siyang naghihirap sa piling ng kanyang asawa. And this is the end of my presentation. Thank you. Sambit ni Adan at saka ngumiti ng napakalawak. Agad na nagpalakpakan ng mga boss at ibang empleyado. Kaya ganoon na lamang kasi ang lalaki. That's a really great presentation. You really deserve a promotion. Napaka-detailed ng report mo. I guess it took you weeks to complete that. Sambit ng isa sa mga empleyado. I really learned a lot and it really shows na kailangan naming mag-work hard para makagawa rin kami ng ganyang kaganda na output. Tahimik lamang si Kaeleya habang nilalagyan ng yelo ang pasa sa kanyang pisngi. Hindi niya napigilan ng manggalaiti habang tinitingnan kung paano purihin ng mga taong kanyang asawa sa mga bagay na kanyang ginawa. I am sure Kaeleya is very proud. Nagpakita ng isang peke ng ngiti si Kaeleya at saka tumango. Did you prepare your report for today, Miss Kaeleya? I am sorry, ma'am, but I am not really feeling well. I didn't finish it. Bulong ni Kaeleya. Hiyang-hiya siya sa sarili. Kita niya rin na nahiya ang kanyang mga kasamahan para sa kanya. Kung anong kinasipag ng asawa, gayon namang kinatamad niya. Rinig ni Kaeleya na bulungan ng iba sa kanyang mga katrabaho. Bago pa niya marinig ang ibang sasabihin nila, ay pinili ni Kaeleya ang tumayo at humingi ng tawad. I am sorry po, but I have to go. Bulong ni Kaeleya at saka naglakad palabas ng office. Nung makasakay na siya ng elevator, ay hindi niya na napigilan ng sarili na maiyak. Buti na lamang at walang tao sa loob nito, kaya kahit anong iyak niya ay ayos lang.
Ngunit doong tumigil sa 7th floor, ay biglang may pumasok na isang tao. Hindi nakita ni Kailea kung babae o lalaki ito. Kaya posible niyang tinanggal ang mga luha sa kanyang mga mata at saka tumungo. Pansin niyang pinagmasdan siya ng lalaking nakasalamin sa reflection niya sa elevator. Kaya laking gulat niya noong biglang tapikin siya nito. Nung mapatingin siya sa dako nito, ay nagbigay siya ng isang panyo. Nang titigan niyang mukha nito, ay para bang unti-unting bumalik ang kanyang alaala kung saan niya nakita ang mukha nito. Ikaw yung lalaki sa convenience store, bulong ni Kailea. At saka, ikaw yung lalaking naninigarilyo na nagpasakay sa akin sa motor. Mabilis na napakunot noo ang lalaki. Pero nung titigan niyang babae, ay doon niya napagtanto na itong babae na kilala niya noon. Hindi niya napigilan ng mapangiti. Ang talas ng memorya mo bulong nito. Unti-unting kinuha ng babae ang panyo at saka pinunasan ang kanyang mga mata. May kinuha ito mula sa kanyang bag at saka ibinigay ito sa babae. Ano po iyan? Tanong ng babae at saka ngumiti. Inumin. Binili ko malapit sa vending machine para naman kahit papaano mapagaan ko yung loob mo. Sambit ng lalaki. Hindi napigilan ni Kailea ang mapangiti at magpasalamat. May sasabihin pa sana si Kailea, ngunit bigla nang tumunog ang elevator. Dito na ako. See you around. Sambit ng lalaki at saka lumabas ng elevator. Sa pagkakataong iyon, ay para bang napagtanto ni Kailea na marahil ito ang kanyang guardian angel. Lagi itong dumadating sa mga oras na kailangan niya ito. Tinitigan niyang bote na ibinigay ng lalaki at saka napangiti. Napaka-insecure mo. Napatigil sa pagpipinta si Kailea nung biglang pumunta sa mini library ang ina ni Adan. Narinig kong nag-walk out ka raw sa meeting. Ganyan ka na ba ka-insecure sa asawa mo? Ma, hindi ako insecure. Kung tutuusin, ako ang gumawa ng script at ng presentation niya. Pero ni thank you, wala akong natanggap. Siya yung pinupuri kahit akong gumawa. Depensa ni Kailea at saka ipinagpatuloy ang pagpipinta. Mabilis na kinuha ng ina ni Adan ang canvas at saka tinapon ito sa sahig. Kinuha rin ito ang hawak na pintura ng babae at saka tinapon sa kanya. Nabigla si Kailea dahil muntik nang malagyan ng kanyang mga mata. Huwag mong i-discredit ang efforts ng anak ko. Wala ka rin naman sa posisyon mo ngayon kung hindi dahil sa kanya. Sigaw ng ina ni Adan. Mabilis na napangisi si Kailea at saka napatayo. Tinitigan niyang damit na puno ng kulay itim na pintura. Habang binababad ang kanyang damit sa labas, ay pansin niyang nasasanay na siya sa mga pananakit na ginagawa ng pamilya ni Adan. Hindi niya alam kung ano ba dapat niyang gawin dahil aminado siya na mali ito. Araw-araw ay para bang nasa impyerno siya at habang nagtatagal ay para bang naging firefolk na siya. Madalas niyang itanong kung hanggang kailan pa siya mananatili rito. Pero marahil ito na talagang nakatadhana sa kanya. Magiging tahimik at masaya na lang siguro siya sa kabilang buhay. Kailea. Agad na napalingon si Kailea na nakita niya ang kanyang asawa na nakasuot ng suit. Unti-unting nawala ang ngiti noong makitang puno ng pintura ang ilang parte ng katawan ni Kailea. Ano bang pinaggagawa mo at puro pintura ang katawan mo? Tinapon sa akin ng nanay mo yung pintura. Wika ni Kailea at saka umupo sa isang kulay itim na upuan. Ano ba kasing sinabi mo at nagawa sa iyo yan ni mama? Sa susunod kasi, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Baka naman kasi mamaya kung ano-ano ang mga sinasabi mo sa nanay ko. Sambit ni Adan at saka umiling. Anyways, magkakaroon tayo ng party bukas dahil na-promote ako. Pumili ka ng magandang damit, okay? Dahan-dahang tumango si Kailea at saka bumuntong hininga. Alam mo ba? Nag-viral yung Paris ng papa mo. Nakita mo ba? Tanong ni Adan. Kalat na siya sa social media sites. Maraming nagsasabi na masarap at unique daw yung Paris na ginagawa niya. Bukod pa roon, ay may kagapuhan daw siyang taglay kahit matanda na. Pwede ko na ba siyang bisitahin? Tanong ni Kailea. Ilang buwan na akong hindi nakakauwi. Hindi. Matipid na sagot ni Adan. Para ano? Pagsusumbong ka? Tapos ipapademanda mo kami? As if naman mapapakulong mo kami. Yung pamilya namin, binubuo ng mga pulis at lawyers. Baka nakakalimutan mo.
So aminado kang masamang ginagawa niyo sa akin? Natatawang tanong ni kay Leia. Bakit ka defensive? Magandang mood ko kay Leia. Huwag mong sirain. Gusto mo bang madagdagan pang pasay sa mukha mo? Pagbabanta ni Adan. Mag-ayos ka at may party tayo bukas. Hindi ka pwedeng magbukang basahan. Pinagmusta na lamang ni kay Leia ang lalaki na maglakad palayo. Kahit labag sa loob ni Adan, ay binila niya ng mga importanteng kagamitan ng babae upang matanggal ang pintura sa katawan nito. Dang, she look really beautiful and sexy today. Pagpuring ni Adan sa babae dahil sa suot nitong backless na kulay itim na gown. Lalo pa itong gumanda dahil sa kanyang makeup na tugmang-tugma sa tema ng kanyang suot. Who knows, baka pagkatapos ng party na ito, hindi na ako gumamit ng protection para makagawa na tayo. Hindi mo nga ako matrato ng maayos tapos gusto mo pang magkaanak? Tanong ni kay Leia at saka hinawi ang kanyang bangs. Bababa na ako to meet our guest. Nirentahan ni Adan ng isang malaking mansyon para sa celebration ng kanyang promotion. In-invite niya lahat ng may matataas na ranggo at mga boss sa iba't ibang building. Dahilan para mapuno ng mayayaman at may impluwensyang taong loob ng mansyon. Niisipan muna ni kay Leia ang tumambay sa garden kung saan walang tao. Wala siyang ideya na mayroon palang sumusunod sa kanya. Kaya agad na lamang siyang napasigaw roon nang mapalingon siya at makakita ng isang matandang lalaki. Nahirapan akong habulin ka. Bakit ka ba kasi nagpupunta sa ganitong lugar? Tanong ng matandang lalaki. Ano pong kailangan niyo sa akin? Tanong ni kay Leia at saka napahawak sa kanyang dibdib. At saka bakit kinakailangan niyo po akong habulin dito? Hindi ba sinabi sa'yo ni Adan? Tanong ng matandang lalaki. Sinabi niya sa akin na isa ka sa magiging bayad niya para sa promotion niya. Po? Bayad? Nagtatakang tanong ni kay Leia. Wala pong nasabi sa akin si Adan na ganun. Pasensya na po. Paghingi ng tao ni kay Leia at saka nagsimulang maglakad paalis. Ngunit agad na hinawakan ng matandang kanyang braso. Anong pasensya? Hindi ko tatanggapin iyang pasensya mo. Na-promote ko ng asawa mo, kaya wala ka nang magagawa kung hindi tumabi sa akin sa isang kama. Wika ng matandang lalaki. Wala ka ng karapatang hindi pa. Pero hindi po ako sinabihan ni Adan tungkol dito. Kung meron po kayong dapat kagalitan, hindi po ako iyon. Bitawan niyo po ako. Nasasaktan ako. Sagot ni kay Leia. Lalong nakaramdam ng takot si kay Leia nung titigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Alam mo, napapaisip nga ako sa asawa mo. Kaya kanyang isugal para sa pera at promotion. Napakaganda, sexy, at matalino mong tao pero ginaganito ka lang niya. Kung ako siguro ang naging asawa mo, hindi ko hayaang ilapag ng kahit sino ang kamay nila sa balat mo. Tulong! Sigaw ni kay Leia habang pilit na kumakawala sa matanda. Nang masipan niyang lalaki sa kanyang pribadong party, ay agad siyang nagtatakbo palayo. Nang makakita ng isang lalaking nagsisindi ng sigarilyo, ay agad niya itong hinila at kinapitan. Kitang-kita sa mukha ng lalaki na nagulat ito. Ngunit mas nagulat siya nung makita ang mukha ng babae. Ikaw na naman? Bulong nito. Teka, bakit pala grabe ka makahatak? May humahabol ba sa iyo? May nagtatangkang mga rape sa akin. Hinihingal na wika ng babae at saka napalunok. Nanlaki ang mga mata ng lalaki at saka agad na hinilang babae papunta sa kanyang likuran. Gago yun ah. May kasama ka ba? Tanong ng lalaki at saka inilagay sa kanyang bulsa ang sigarilyong hindi niya nasindihan. Bumalik na tayo sa mataong lugar para hindi kanya na mahabol. Pwede bang maya-maya na? Bulong ng babae. May ayaw lang muna akong makitang tao sa party. Tumango na lamang ang lalaki at saka umupo sa isang bato. Naalala mo pa ba ang mukha ng lalaking iyon? Tanong ng lalaki. Pwede natin iyong i-report mamaya. Oo, natatandaan ko pa. Sambit ng babae at saka napabuntong hininga. Sobra akong nagulat. Buti na lang at nakatakbo ako agad. Mabilis na hinubad ng lalaki ang kanyang coat at saka ipinatong sa balikat ng babae. May sasakyan ka ba? O kasama?
Ihatid na kita sa kanila para safe ka. Sambit pa ng lalaki. Hindi ko nga alam kung magiging safe ba ako sa kanila. Natatawang sambit ni Kailea ay saka unti-unting naluha. Matapos kong malaman na may kinalaman siya sa pagtangka ng lalaki sa akin. Agad na nagsalubong ang kilay ng lalaki sa sinambit ng babae. Ihatid na lang kita sa pulis kung ganun. Tanong ng lalaki. Ihatid na lang kita sa bahay niyo mismo kung gusto mo. Ano po bang pangalan niyo? Pag-iiba ni Kailea ng usapan. Ilang beses na tayo nag-uusap at nagtatagpo pero hindi ko pa rin po alam ang pangalan mo. Sam. Maikling sagot ng lalaki. Ikaw, anong pangalan mo? Pilit na inalala ni Kailea kung saan niya narinig ang pangalang ito, dahilan para matahimik siya at hindi agad masagot ang tanong ng lalaki. Sam, nandyan ka lang pala. Napatigil sa pag-uusap ang dalawa nung may tumawag ng pangalan ng lalaki. Tara, pupunta pa tayo ng bar. Mauna na kayo. Ihatid ko lang siya. Sambit ni Sam. Mabilis na umiling si Kailea at saka itinulak si Sam palayo. Muna na po kayo. Darating naman po yung sundo ko maya-maya. Masayang sambit ng babae. Salamat po at saka kaya ko ang sarili ko. Nagpractice pa ako ng karate noon. Mabilis na kinuha ng lalaki ang kanyang phone at saka ibinigay sa babae. Ilagay mong number mo rito at tatawagan kita mamaya para ma-confirm kong nakauwi ka na. Uwi ka ng lalaki at saka napangiti. Tumango si Kailea at saka inilagay ang kanyang phone number. Mag-iingat po kayo. Paalam ni Kailea sa lalaki habang naglalakad ito palayo. Nung makasakay si Sam sa sasakyan ng kanyang mga kaibigan, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pre, sino yung babae? Girlfriend mo? Tanong ng isa sa mga kaibigan niya. Hindi. Humingi lang ng tulong dahil may nagtangka sa kanyang mga rape. Sambit ni Sam sabay open sa message ng kanyang inutusang researcher. Sir, alam na po namin kung saan nakatira yung Ferrer Paris seller. Ano? Tapos iniwan mo lang siya roon? Gago ka ba? Tanong ng isa sa mga kaibigan ni Sam. Balikan natin. Hindi ko nga siya mahatid sa kung sino dahil wala siyang ideya kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. At saka isa pa, kinuha ko ang number niya. Tatawagan ko na lang siya maya-maya kung nakauwi na siya. Sambit ni Sam. Sa wakas, nakita ko na kung saan nakatira yung kuya ko. Yung kuya mo? Yung san? Gulat ng tanong ng isa pa sa kanyang mga kaibigan. Sandali, tatawagan ko lang yung babae. Sambit ni Sam at saka tinawagan ang number. Wala pang isang minuto ay may sumagot na ng tawag. Hello. Hi, kakasakay ko lang po ng taxi. Pauwi na po ako. Sambit ng babae sa kabilang linya. Salamat po pala kanina. I-text mo na lang ako kapag nakauwi ka na. Sambit ni Sam. Mas okay siguro kung tawag na lang para sure. Sige po, salamat uli. Sambit ng babae tsaka ibinaba ang tawag. Hindi alam ng lalaki kung bakit nakita niyang sarili na nakangiti habang nakatingin sa kanyang phone. Abay, inlababo ng bunso sa grupo. Asar ng isa sa mga kaibigan ni Sam. Nung makauwi si Sam sa kanyang kondo galing sa bar, ay agad siyang naligo at saka humiga sa kama. Nakatingin pa rin siya sa kanyang phone. Dahil lang oras nang lumipas ngunit hindi pa rin tumatawag ang babae. Maya-maya ay dinalaw na siya ng antok, dahilan para mapapikit na lamang siya. Ngunit dahil sa malakas na tunog ng kanyang ringtone, ay halos mahagis niya ang kanyang phone. Agad siyang bumangon at saka sinagot ang tawag. Hello? Bungad ni Sam. Nakauwi na po ako. Salamat po. Magalang na sambit ng babae sa kabilang linya. Hindi alam ni Sam kung anong dapat niyang maging reaksyon, pero hindi niya naiwasan na makaramdam ng kapanatagan. Mabuti naman. Bulong ng lalaki. Tawagan mo lang ako kapag tingin mo na sa panganib ka. Salamat po, Sam. Hindi napigilan ng lalaki ang matawa nung sabihin ng babae ang kanyang pangalan. Ano pong nakakatawa? Wala lang. Natawa lang ako sa paraan mo ng pagtawag sa pangalan ko. Sambit ng lalaki at saka nagtungo sa kanyang terrace. Sige, matutulog na ako.
Good night po. Paalam ng babae at saka pinatay ang tawag. Sa pagkakataong yun, ay sinabi ni Sam sa sarili na pagkatapos niyang asikasuhin ang problemang mayroon sila ng kuya niya, ay susunod naman niyang pagkilala sa dalagang paulit-ulit niyang nakikita. Ito talagang the best na Paris sa buong probinsya. Sambit ng isa sa mga customers ni San. Mabilis na natawa si San at saka napailing. Napilitan siyang mag-hire ng maraming mga empleyado dahil walang araw na hindi nagsusold out ang kanilang Paris at bulalo. Pero gusto lang po namin malaman, bakit yata single pa rin kayo? Tanong naman ng isang high school student. Gwapo po kayo at mabait. Gusto niyo po bang ilapit kayo sa kapitbahay namin? Mabilis na natawa si San at saka umiling. Para sa kanya, ay walang sino man ang makakapantay sa pagmamahal ni Cherry. Kaya ganoon na lamang siguro ang pagtanggi niya tuwing may kumakatok na oportunidad sa kanyang puso. Masaya na ako sa pagiging mag-isa sa buhay. Iwas stress na rin. Sagot ni San. Natigilan ang lahat nung makakita sila ng 5 kulay itim na van na tumigil sa harapan ng malako na kainan ni San. Maya-maya ay may lumabas na maraming lalaki na kakulay itim na uniforme. Nakaramdam ng takot ang ilan, dahilan para mag-alisan ng iba. Nang buksan ng isang lalaki ang isang malaking van, ay biglang lumitaw ang isang lalaking matangkad, matipuno, at may kagwapuhang taglay. Naglakad ito papasok ng kainan at nagpanggap na lamang si San na hindi niya kilala ito dahil kailanman hindi siya nito hinanap. Ano pong sa inyo? Tanong ni San sa lalaking nagtanggal ng salamin. Kuya, gusto kitang makausap. Bulong ni Sam. Pasensya ka na, pero wala akong kapatid. Malamig na sambit ni San at saka kumuha ng malinis na bowl. Pares, bulalo, gusto niyo ba ng bago naming mami? Kuya, seryoso ako. Kailangan kitang makausap. Pagdidiin ni Sam. Nagtatrabaho ako, Sam. Wika ni San. Pwes, babayaran ko ang kita mo sa 1 linggo. Kausapin mo lang ako. Pamimilit ni Sam. Sam, kung buka akong pera, edi sana hindi ako lumayas sa mansyon. Bulong ni San at saka nagsimulang maglakad papunta sa kitchen. Sinundan siya ng nakakabatang kapatid at saka bumuntong hininga. Ano bang kailangan mo? Kuya, patay na si Lola. Bulong ni Sam. Mabuti naman. Bulong ni San. Pumunta ka ba dyan? Sa totoo lang, matagal na kayong patay sa akin. Namuhay ako na para bang mag-isa lang ako sa buhay. Binibisita ko pa rin si Papa. At alam ko kung anong sinasabi niya. Kailanman, hindi kanya nakitang bumisita sa kanya. Pero alam mo ba kung bakit? Dahil pinagbawalan ako ni Lola. Sambit ni Sam. Sam, hindi ka naman kayang bantayan ni Lola. 24/7. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Sigaw ni San. Lagi may nakasunod sa akin na grupo ng mga bodyguards. Buntong hininga ni Sam. Nung namatay si Lola, inalis ko na sila sa pagiging bodyguard at saka ipinadala ko sa iba't ibang businesses na ipinamana ni Lola. Kuya, bumalik ka na sa mansyon. Ayoko mag-isa doon. Isama mo yung anak mo. Anong pangalan ulit nun? Masaya na si Kailea sa asawa niya. Ayaw ko siyang gambalain. Ilang buwan na nga yung hindi umuwi. Malungkot na sambit ni Sam. Akala ko uwi siya nung mag-trending ako. Pero hindi pa rin pala. Gusto mo bang kontakin ko siya? Tanong ni Sam. Marami akong pwedeng utusan sa Manila. Pwede akong magpasuyo. Sam, kung gusto talaga niyang umuwi, uuwi yun. Siguro ganun nga talaga kapag nag-asawa na yung mga anak. Nakakalimutan na nila yung mga guardian nila. Dagdag pa ni San. Ikaw ba? Wala kang nobya? Tumatanda ka na. Ang totoo niyan, kuya. Meron akong babaeng laging nakikita. Ilang beses nang nagkukrus ang landas namin. Masayang kwento ni Sam. Anong pangalan? Tanong ni San. Number pa lang yung nakukuha ko. Sambit ni Sam at saka ipinakita ang kanyang cellphone. Nung makita ni San ang number ay nanlamig ang kanyang noo. Teka, cellphone number yan ni Kailea. Gulat na tugon ni San. Nanlaki ang mga mata ni Sam at saka napahawak sa bunganga. Habang nagliligpit ng mga lumang gamit si Kailea, ay biglang may nahulog na isang litrato. Nung tingnan niya ito,
ay nakakita siya ng dalawang lalaki at isang batang babae. Napansin niyang siyang batang babae at ang isang lalaki ay ang kanyang ama. Ngunit hindi niya mawari kung sinong isa pang lalaki. Nung tingnan niya ang litratong parte ng litrato, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. San, Kailia, and Sam. Nanginginig ng sambit ni Kailia. Ibig sabihin, si Sam na nakikita ko lagi at ang Sam na kapatid ng papa ko ay iisa? Kuya, hindi ko alam na si Kailia pala iyon. Kinakabang sambit ni Sam at saka napasandal sa isang dingding. Hindi ko sinasadya ang lahat ng ito, kuya. Hindi mo alam na kasal ni Kailia? Hindi mo natatanda ng mukha ni Kailia? Galit na tanong ni Sam. Pero hindi niya nabanggit sa akin na kasal ni siya. Bulong ni Sam. At saka, maraming nagbago. Hindi ko na nga maalala ang mukha natin noon. Teka, hindi rin niya alam na ikaw ang Tito Sam niya? Hindi siguro. Dahil hindi naman siya nag-react nung malaman niya ang pangalan ko. Buntong hininga ni Sam. Pero may kailangan kang malaman. May nagdangkang mga rape sa kanya kagabi. Buti na lang at nakatagpo ko siya at nakauwi ng ligtas. Ano? May nagtangkang? Tangina nun ah. Sinong nagdangka sa kanya? Mapapatay ko siya. Galit na wika ni Sam. Pumunta tayo sa Manila. Ngayon din, Sam. Gusto ko siyang makausap. Tumango si Sam at saka tinulungan ng kapatid na mag-impake. Anong pangalan ng asawa niya? Tanong ni Sam. Adan. Mabilis na wika ni Sam. Bakit hindi ka pabihis? Naantalang paglilinis ni Kailia nang biglang magsalita si Adan. Ayokong pumunta ng party, Adan. Hindi mo na ako mapipilit. Alam mo, anong klaseng asawa ka, Adan? Handa kang ibenta ako para sa promotion mo. Gago ka ba? Galit na tanong ni Kailia. Mabilis na sinampal ni Adan ng babae tsaka natawa. Kapag hindi ka sumama sa akin, uutusan kong hitman ko sa probinsya ng tatay mo. Nabarilin na siya. Naiintindihan mo? Panimula ni Adan. Gusto pa sana kitang sermonan dahil nakita ka ng kaibigan kong may nilalandi kagabi. Pero sayang ang oras. Magbihis ka na at pupunta tayo sa birthday party. Walang nagawa si Kailia kung hindang bumangon habang tinanggal ang kanyang mga luha. Madalas niyang isipin na para saan pang pag-aaral niya ng karate kung hindi niya naman ito magagamit. Atin tayo ng party. Magbihis ka, kuya. Paniguradong aatin ang mag-asawa doon. Utos ni Sam sa kanyang kapatid. Tatambay ako sa labas ng party at doon ka lang sa loob ng venue. Hanapin mo si Kailia doon. Aabangan ko sila sa labas ng venue. Tatawagan agad kita kapag nakita ko na sila. O sige. Maikling tugon ni San at saka kumuha ng isang suit. Kahit kailan talaga. Wala ka ng ibang ginawa kundi ang lumandi. Napatigil sa paninigarilyo si Sam nung may marinig siyang nagsasalita sa di kalayuan. Kasunod nitong malakas na sigaw ng babae. Kaya agad nanliit ang kanyang mga mata at saka napagdesisyon ng sundan kung saan nanggaling ang sigaw na ito. Ang sabi ko sa'yo, kausapin mo lang si Mr. Lee na mag-invest sa shoe business natin. Hindi ko sinabing makipaghalikan ka sa kanya. Next week pa dapat ay may mangyayari sa inyo. Agad na napakunot noo si Sam nung makita sa isang garden na may isang lalaking sinisipang isang babaeng nasa lupa. Kating-kati ka na ba? O sige, tara. Umuwi na tayo sa bahay at gagawin natin iyang gusto mo. Dagdag pa ng lalaki at saka hinila patayo ang babae. Nagsimulang maglakad patungo si Sam sa kinaroroonan ng dalawa. Pinagtangkaan niya ako, Adan. Hindi ko yan ginusto. Kita mo namang hinampas ko siya ng bote, hindi ba? Sagot ng babae. Nung marinig ni Sam ang boses ng babae, ay lalo pang nag-init ang kanyang ulo. Kilala niya ang boses na ito. Agad na tinext ni Sam ang kapatid na pumunta na sa garden bago ito maglakad mula patungo sa dalawa. Hoy! Sigaw ni Sam. Mabilis na napalingon ang dalawa. Anong ginagawa mo sa pamangkin ko? Kitang-kita sa mukha ng lalaking may bigote na nakaramdam ito ng takot. Lalo na noong
May lumabas na maraming guard sa paligid. Mabilis siyang inakbayan si Kylie at saka napangiti. Hindi niya alam kung tito talaga ito ni Kylie, pero gayon pa man ay agad siyang nagsalita. Tuluyan ngang nakumpirmang tanong sa isipan ni Kylie, dahilan para maguluhan siya sa kanyang nararamdaman para sa lalaki. Tito, mas okay siguro kung huwag na lang kayong makialam. Away mag-asawa ito. Pagdadahilan ng lalaki sabay tingin sa babae. Di ba mahal? Nakatitig pa rin si Kylie sa kanyang tito at saka dahan-dahang umiling. Lagot ka sa akin mamaya. Bulong ng lalaki sa kanyang asawa. Mabilis na hinila ni Sam ang kanyang pamangkin palayo sa lalaki at saka sinuntok ito ng pagkalakas-lakas. Nagtutok ng baril ang ilan sa mga guard ni Sam, ngunit agad niyang sinenyasan ng mga ito na huwag nang makisali. Tito! Sigaw ni Kylie at saka napahok sa kanyang bibig. Tito, tara na. Paulit-ulit na sinuntok ni Sam ang lalaki. Palakas ito ng palakas at pabilis ito ng pabilis, dahilan para makaramdam ng takot si Kylie. Ngayon lamang niya nakitang ganito kagalit ang lalaki. Kaya napagdesisyonan niyang hawakan ang balikat nito. Nang mapalingon si Sam, ay nakita niya ang kanyang pamangkin na lumuluha. Ito ang dahilan kung bakit siya nanlambot. At dahan-dahang binitawan ang kwelyo ng lalaking nasa lupa. Puno na ng dugo ang mukha ng lalaki. At mukhang wala na rin itong malay. Dahilan para higpitin ni Kylie ang hawak sa kamay ng lalaki. Tara na, tito. Tara na. Pagyaya ni Kylie at saka nagsimulang magtatakbo palayo. Halos makaladkad na si Sam dahil sa paghatak ni Kylie. Dahil dito, ay pinili na lamang ni Sam ang bilisan ng pagtakbo upang makahabol sa babae. Bakit hindi mo sinabi sa papa mo na inaapi ka pala ng beast na iyon? Sigaw ni Sam habang tumatakbo kasama ang kanyang pamangkin. Buong akala ng papa mo ay inaalagaan ka ng beast na iyon. Binantay niya ako, tito. Hinihingal na sambit ni Kylie at saka sumandal sa isang puno. Sinabi niya sa akin na papatayin niya raw si papa kapag nagsumbong ako. Tingin mo kaya niyang patayin ng papa mo? Natatawang tanong ni Sam at saka sumandal din sa puno. Kakailanganin niya pang pumasok sa butas ng karayom bago niya yun mapatay. Alam mo ba iyon? Nakakaramdam ang papa mo tuwing nasa panganib siya. Siyempre, mahalaga si papa sa akin kaya ayoko madamay siya sa gulo. Bulong ni Kylie at saka napatungo. Masaya naman ako tuwing kasama ko siya. Yun nga lang, mukhang hindi naman kami pareho ng narara. Napatigil sa pagsasalita si Kylie nang bigla siyang yakapin ng kanyang tito. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama ulit sa iyo, Kylie. Bulong nito. Kailan niya pa ito ginagawa? Nakaraang taon. Napapikit na tugon ni Kylie. Madaling tinanggal ni Sam ang pagkakahawak ng babae at saka agad naglakad patungo muli sa dako ng lalaking binugbog niya kanina. Ngunit dahil agad nakuha ni Kylie ang braso niya, ay wala siyang nagawa kung hindi umiling. Wala siyang karapatang gawin ang lahat ng yun, Leia. Naluluhang sambit ni Sam. Gago siya. Hindi pa ako tapos. Sisiguraduhin kong hindi siya matutuwa sa gagawin ko sa kan. Malaki ang babanggain mo, tito. Bulong ni Kylie. Hindi ko hayaang maapektuhan kayo. Kaya please lang, huwag mo nang ituloy kung anong balak mo, tito. Baka nakakalimutan mo, Kylie. Marami akong pwedeng kausapin para patumbahin ang lalaking iyon. Subukan lang nilang ilapat ulit ang kamay nila sa'yo. At sisiguraduhin kong pagdudusahan nilang nag-exist sila sa mundong ito. Bawat salitang binitawan ni Sam ay paulit-ulit na sumasagi sa isipan ni Kylie. Nakaramdam siya ng kapanatagan sa kanyang loob. Hindi niya mawari kung bakit, ngunit hindi niya mapigilan maging masaya habang nasa bisig ng lalaki kahit alam niyang parang mali. Kylie! Mabilis na humiwalay ang babae sa pagkakayakap nung marinig niyang may tumawag ng kanyang pangalan. Nakita niya ang kanyang ama na tumatakbo patungo sa kanilang kinaroroonan. Mabilis na nagtatakbo rin si Kylie upang salubungin ang kanyang ama. Hinigpitan niyang pagkakayakap sa ama dahil labis niya itong na-miss. Hindi napigilan ni Sam ang mapangiti habang tinitingnan ng mag-ama sa di kalayuan. Sa dinami-dami ng babaeng pwede niyang magustuhan, bakit nga ba sa pamangkin niya pa? Anak, may kailangan kang malaman.
Ramdam ni Kylia ang panlalamig ng kanyang tiyan. Hindi ako ang tunay mong tatay. Mabilis na humiwalay ang babae sa pagkakayakap at saka tinitigan ng kanyang ama. Po? Naluluhang tanong ni Kylia. Patay ng tunay mong tatay, si Carl. Ang best friend ko. Buntong hininga ni San. Ipinatago kanya sa akin dahil delikado ang buhay niya at ayaw kanyang madamay. Bukod sa dahil namatay si Cherry, iyon din ang dahilan kung bakit tayo lumayo. Sa totoo lang, iyon din ang bala ko kung nabuhay yung anak namin ni Cherry. Pero gayon pa man, marahil ganun talaga ang buhay. All this time, akala ko anak mo si Kylia sa ibang babae. Bulong ni Sam at saka napabuntong hininga. Pansin ni Sam na pinipigilan ni Sam ang mapangiti noong malamang hindi pala sila magkadugo. Nang mapatingin si Sam sa isang tabi, ay laking gulat niya noong makitang duguan si Adan sa isang tabi. Anong nangyari? Bakit puno ng dugo si Adan? Tanong ni Sam. Kulang pa yan sa pananakit niya kay Kylia. Sigaw ni Sam. Kuya, sinasaktan niya si Kylia. Gago pala ito eh. Sigaw ni San at saka pinagsisipa ang lalaki. Agad na inawat ni Kylia ang kanyang ama at saka niyakap ito. Huwag kang mag-alala, Papa. Aayusin ko ang mga papers namin at makikipaghiwalay na ako sa kanya bukas. Ngayon nandito ka na sa tabi ko. Hindi na ako matatakot. Bulong ni Kylia. Noong magtamang paningin nila ni Sam, ay tila ba nakaramdam sila ng kapanatagan sa isa't isa. Matapos ang 5 taon, ay magkakahawak kamay na binisita ni Sam at Kylia ang pundod ng ama ni Kylia. Pa, alam kong madalas kaming bumisita ni Sam at Tito San dito. Pero this time, gusto ko nang ipakilala si Sam sa'yo bilang boyfriend ko. Nakangising sambit ni Kylia. Nakakalungkot lang na hindi mo lang kita nakita at wala akong mga stories na maalala noong kasama kita. Pero gayon pa man, masaya ako dahil meron naman akong katulad ni Tito San at Sam. Kung nasan ka man, sana masaya ka. Bulong ni Kylia at saka napatingin sa kanyang nobyo. Salamat Tito Carl, at binuo niya si Kylia. Bulong naman ni Sam. Sa mundong puno ng bakit, siya lang naging sagot ko. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.